Isang paalala para sa mga manonood, patnubay ng magulang ay hindi kailangan. Madalas, bilang Pilipino ay parang isang opisina. Mga amo kang dapat sundin. Mga office mate na tinatawag mong ate at kuya. Sabay-sabay kumain, sama-sama nagtatawanan, nagtutuksuan, at masayang dinaraos ang kaarawan ng bawat isa. Pero, kung madalas ang pamilya ay parang isang opisina, bihira naman ang opisina na parang isang pamilya. Dito nabibilang ang aking pamilya. Kaya samahan niyo ako at malakbay sa mga lumipas sa taon ng courseware. Come on, here's your chance. Don't let it slip right through your hands. Are you ready for the ride of your life? Your dreams are riding on the wind. Just reach out and pull them in. Get ready for the ride of your life. The ride of your life. Ano nga ba ang courseware bilang isang pamilya? Siguro kung titingnan, ordinary lang naman. Hindi nila alam. Dito unti-unting nabuo ang isang samahan na higit pa sa magkakaibigan. Sa paglipas ng taon, tumibay ng tumibay ang samahan na ito. Naalala ko pa nga, sa lahat ng lakad namin, laging may isang bagay na hindi namin makakalimutan. Dahil na rin siguro, puno ng kapilyuhan ng bawat isa. Isa sa hindi namin makakalimutan na yung team building namin sa Antipolo. Maraming nangyari, kahit overnight lang. At syempre, sa Lorilan, na kung saan dito ako nakapanood ng pinakamatagal na laro ng bilyar. Higit sa lahat, dito may nagpakitang multo. Kilala nyo kung sino. Sumunod dito ay ang outing namin sa Showbirds. Heto ang isa sa pinakamasaya naming outing. Dito rin namin napatunayan na sobrang safe kapag si Santi ang humawak ng susi. Alam nyo na kung bakit. Pagkatapos dito, pumunta naman kami sa Maryland. 3 tumbling lang mula sa Showbirds. Ang malupit dito ay si Jed. Madaling araw na nagsasayaw pa. Wala kaming nagawa kundi makisayaw na lang. At sinong hindi makakalimot sa istansya? Ang lugar na pinangyarihan ng pinakamatinding gulat ni Tupe. At dito rin nagkaroon ng mga palayaw. Para saan nga ba yung mga palayaw? Pumunta rin kami sa Eco Farm. Kami nga ata ang pinakamagulo at pinakamaingay na division. Nagmistulang may full party tuloy. At ang huli ay ang Puerto Galera outing, na kung saan may nabutasan ng shorts. Sino nga ba yun? Bukod sa mga sinabi ko, marami pa nangyari. Baka lang kasi abutin tayo ng bukas kapag inisa-isa ko. Kita naman sa larawan. Bukod sa mga outing na yan, madalas din kaming lumabas para mag-unwind. Ang dati naming paboritong tambayan, ang Pork Barrel. Ang concert house namin. Marahil ito ang pangalawang bahay ni Tupe. Dahil lagi siyang tunog pag nandito kami. Dito nga rin pala mahilig mag-concert si Bamboo. Grabe, todo bigay talaga tong si Bamboo. Nang magsawa kami sa Pork Barrel, ang Saras naman ang naging tambayan namin. Grabe dito, maraming nangyari. May kinasal, may mga nagpaalam, may mga sikretong nabunyag, at ang best kiss. Hindi ko na lang sasabihin kung sino. Maliban sa Pork Barrel at Saras, malimit din kaming uminom sa Trinoma, Sky Garden at Burger Project. At kahit saang lugar na may alak,
Kung malakas kaming uminom, mas malakas kaming kumain. Kaya nga laging may handaan pag may birthday eh. Palagi rin kami lumalabas kung saan-saan para lang kumain, mapabangketa man o sosyaling restaurant. Pero walang tatalo kay Sita Girl. Dito kami walang sawang nagmimerienda kasi pwede utang. Oo nga pala, talentado rin ang bawat isa sa amin. Bukod sa pagdodrawing at pagpoprogram, hindi rin kami magpapatalo pagdating sa musika. Meron sa aming magaling kumanta, marunong maggitara, mag-violin, at mag-drums. Kaya nga pag kailangan ng banda, kami kagad ang hinahanap. Pero hindi lang sa musika kami magaling. Hindi rin kami magpapaiwan pagdating sa sports. Naglalaro kami ng basketball. Si Jay ang pangambida dito eh. Sa volleyball, Ma'am Lisa ang pambato namin. Darts, na kung saan si Glenn ang pasimuno. Sa chess, si Elmer naman ang nagpaumpisa. Billiards, si Markel at Tupi ang nagpa-champion ng Asti. Badminton, mahusay si Dan dito. Table tennis, syempre naman, ang pinakamagaling dito ay si Mr. Master Ping Pong Man, ang nagpauso ng Jolino moves. Walang iba kundi si Tupi. Talentado talaga ang mga tiga-courseware. Sobrang daming memories meron kami. Lahat sila ay sarap balikan. Hindi ko nga mapigilan mapangiti habang iniisa-isa ang mga larawan at videos namin. Naalala ko pa nga nang nausong flip top. Pati kami nagtayo ng rap battle. Hiyawan, tawanan, at talunan kapag may linyang maganda. Kahit hindi mag-rhyme, pwede na. Nagkaroon din kami ng Courseware Awards Night. Maraming nakatanggap ng awards. May seryoso at may kalokohan lang na awards. Natatawa rin ako sa Korean novela na aming ginawa. Talagang may subtitle pa eh. At sa pelikulang Ang Pangarap Kong Jackpot, todo acting talaga. Lalo na si Coco, si Ivan. Lagi rin masaya ang mga Christmas party namin. Lagi nga kaming champion sa presentation eh. Syempre, hindi nyo makakalimutan ang acting ni JR at ni Milo. At sinong hindi makakakilala kay Power Rangers ng matatanda? Irarayuma na, tuloy pa rin. May isang bagay din na sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay aming ginagawa. Ito ay ang bulatin si Tupi. Iniisip na lang tuloy namin, manirisim na ni Tupi ang magulat. Meron pa, ang mga talk shows namin. At ang host ay laging si Dayan. Pati pag-interview sa mga artista, hindi namin pinalagpas. Pero teka, sino-sino nga ba ang courseware? Siguro maganda, isa-isahin natin para mas makilala nyo ang bawat isa. Unahin natin si Ma'am Joan, ang pinakamabait at pinakamaganda naming project leader. Wala kaming masabi sa kanya, kaya tinuturing namin siyang isa sa mga magulang namin. Si Sir Ras, ang aming open-minded na team leader. Ang the best na team leader na nakita namin. Kaya ganoon na lang ang respeto namin sa kanya. Marami nagsasabi, kamukha niya si John Lloyd. Ang mga nagsabi nito ay sina Badet, ang nanay ng anak niya, ang asawa niya, kabiyak niya, basta marami. Sumunod ay ang project manager namin na si Ma'am Arlene, ang nanay ng courseware. Sobrang mahal namin siya dahil kahit isang beses, hindi niya kami pinabayaan. Kumbaga, siya ang puso ng courseware. Si Ate Lani, siya naman ang ate ng courseware. Siya ang tigasaway sa kapilyuan namin. Kapag pinandilatan niya kami, nagmumukha kaming batang napagalitan. Si Ma'am Lisa, ang masipag naming diva. Diba? Kung kailangan mo na magtitimpla ng kape, siya lang lapitan mo. Pero hindi ko sinasabing susundin ka niya ha. Si Badet, ang pinakamasipag namin accountant. Siya rin ang bossing ng aming bossing. Mas lalaki pa nga si Badet kaysa kay Sir Ras eh. At syempre si JM, ang system ad / lover boy. Hep, hindi ibig sabihin na babaero siya.
Pero dahil kapag kailangan namin ng payo pagdating sa pag-ibig, siya lagi ang nilalapitan namin. Kaya nga siya ang aming master bait. Sunod ay ang group lead ng mga QA. Si Van, isa rin to sa mga masisipag. May plano na nga siya magtayo ng franchise ng Save More sa loob ng Asti. Hindi ba maganda? Di na natin kailangan ng credit card para umutang. Next naman ay si Kix, ang big boss ng mga flash designers. Pero minsan, nagiging isip bata. Kita naman oh. Si Markel, ang guwapo at cute na group lead ng mga flash developers. Wala akong masabi sa taong yan. Ops, palala lang ha. Ako ang gumawa ng script na to, hindi siya. Yun lang naman talaga ang katotohanan na nakikita ko sa kanya. Sumunod ay ang barangay kapitan na si Coco Martin, group lead ng sound team, aka Ivan Dave Cabigon. Siya ang buhay ng courseware, ang icebreaker. Kalahati ng kasiyahan ng courseware galing sa kanya. Kung wala siya, walang Ivan. Malinaw. Punta naman tayo sa mga FDES. Unahin natin si Belay. Kung may ate ang courseware, syempre naman, may bunso rin kami. Hindi dahil sa age niya, kundi dahil sa height. Height ng pitch ng tawa niya. Ika nga ng mga OJT namin, hindi nila makakalimutan ang tawa niya. At syempre, kulang sa pamilya kung walang lola. Heto ang ginampanan ni Tere. Kaya namin siya tinawag na lola, hindi dahil sa edad niya, pero dahil sa age niya. Ha? Teka, matanda pa naman ako sa kanya. Si Toby, kung makikita niyo sa mga dati niyang larawan, ibang iba na siya ngayon. Mula sa pagiging butot balat, ngayon, macho papa na. Dati kasi, sa lansangan lang yan nakatira. Ngayon, nag-aalmusal na ng hotdog and egg. Si Patrick, tahimik lang to. Pero alam ko, nasa loob ang kulo. May singer ba na tahimik? Isang araw mag-a-out ka rin. Si Ana, tahimik din to. Pero halata rin na may tinatagong kakulitan. Habangan na lang natin. Si Ings, dating tiga-idos, lumipat ang courseware. Ewan ko, pero gusto niya lang ata maglaro ng magic cards. Hindi ko talaga magets yung magic cards na yan. Si Vika, ang girlfriend ni Ings. Teka, ano ba nakita mo kay Ings? Curious lang eh. Si Maan, dating naglayas na yan. Bumalik sa amin dahil alam niya masaya ang mga tao dito. At higit sa lahat, pamilya kasi ang turingan ng bawat isa. Si Glenn, huwag kayong magpapanin lang sa nakikita nyo. Magaling magpanggap na may ginagawa yan. Tapos paglalapitan mo, isa lang ang sasabihin yan. Bakit? Ngayon, lipat na tayo sa mga FDevs. Unahin na... Ay, teka lang. Meron pa nga pala sa FDevs. Muntik ko nang makalimutan. Si Mark pa nga pala. Eto pang nakalimutan ko. Heto ang tao may sariling diksyonaryo. Kinukuha na nga ng Google yung mga words niya para maisama sa Google Translate eh. Ayan, pwede na tayong pumunta sa mga FDevs. Unahin na natin si Tina. Sobrang sipag din ito. Ayaw nito na walang ginagawa. Kaya kung may papagawa kayo, sa kanya na lang. Sumunod ay si JR, ang masugid na tigagulat ni Tupe. Nalaglag na nga yan sa putikan para lang magulat si Tupe eh. Ayun tuloy, hindi na siya sumakay ng jeep. Tumakbo na lang pauwi. Si Jen, siguro may-ari ng isang foundation to. Kasi, lagi niya kami pinapakain. Di bale, mukhang hindi naman relief goods ang mga dala niya. Si Elmer, bilib ako dito. Alam niyo ba na mas pinili niya ang courseware kaysa sa mas malaking break para sa kanya? Wow, the best ka Elmer. Next naman ay si Santi, ang tigapangalaga ng mga susi ng Asti. Tiwala na kasi kami sa kanya. Oo nga pala, pero secret lang natin to ah. Gusto niya atang mag-out. Masyado parang sigurong maaga. Si Mike, isa sa mga pioneer ng courseware secondary. Naalala ko tuloy noong minsang nagmi-meeting kami. Bigla na lang siyang nalaglag sa upuan. Yung pala, nasira ang sandalan ng inuupuan niya habang natutulog siya. Si Merlin, ang dating nasa pwesto ni Atilani. May pagkabingi nga lang. Kasi isang umaga nung nasa Shorebirds kami, nag-aya si Tere na mamangka. Siya kaagad ang sumabat. Ang sabi niya, hinog ba o ilaw? Akala niya pala mangga ang sabi ni Tere. At si Tupe, ang the man with the 100 moves. Ang taong walang sawang magulat.
si Mr. Suave, Saido. Grabe, hindi ko na talaga mabilang ang kakayahan ni Tupe. Okay, sa QA team naman tayo. Si Day, ang best friend ni Marlene. Bingi rin kaya to tulad ni Marlene. Kawawa naman kung magagaya lang to kay Marlene. Punta na tayo sa sound team. Si Gerard, ang magiting namin na male voice talent. Kapag nalulungkot ka at walang makausap, lapitan mo lang to. Handa ka niyang kausapin. Si Dayan, ang starter namin. Isang sabi lang ni Dayan, sunod ka agad ang lahat. Kapag nag-ayaya na umalis at pumunta sa ganitong lugar, go ka agad ang lahat. Kumbaga, siya ang pasimuno ng lahat, lalo na sa gala. At ang huli ay si Buknoy. Lagi namin kasama yan sa mga lakad namin. Kaso nga lang, napilayan siya kailan lang, kaya hindi siya nakasama sa mga huling lakad namin. Solid, kumbaga ang samahan namin. Pero hindi rin natin may iwasan na may umalis. Magpaalam. May mga bagay na dapat natin tanggapin at palagpasin. Naniniwala ako, kahit anong mangyari, nasa puso pa rin nila ang courseware. I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking and every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking. Marami ng pagsubok na dumaan sa amin, pero lahat nalagpasan namin. Kahit malalim na sugat, nagagawa pa rin namin magpatawad. Dito namin napatunayan na hindi namin kayang ibaliwala ang aming napagsamahan. Kaya naging aral na lang ito. At dahil dito, lalo lang tumibay ang aming pundasyon. Alam natin na may dalawang dahilan kung bakit hindi natin makalimutan ang nakaraan. Una, ayaw natin silang kalimutan. At pangalawa, pilit silang bumabalik sa ating isipan. Pero may mga bagay na dapat tayong tanggapin. Alam natin lahat, dadating ang araw na kailangan natin magpaalam sa isa't isa. Na kailangan natin umiba ng landas. Ganun naman talaga ang isang pamilya, di ba? Wala tayong kontrol sa mga bagay na dapat harapin ng bawat isa. Pero kahit ganito, alam ko, mananatiling buhay at sariwa ang naging samahan namin. Kaya sa darating pang mga taon, sama-sama naming itong haharapin. Kasi isa lang pinaniniwalaan namin, na ang bawat isa ay miyembro ng isang pamilyang dito nyo lang matatagpuan. You make me smile like the sun, fall out of bed, sing like a bird, dizzy in my head, spin like a record, crazy on a Sunday night. You make me dance like a fool, forget how to breathe, shine like gold, buzz like a bee. Just the thought of you can drive me wild. Oh, you make me smile. Smile. We've been together now for such a long time, through every trial we'd ever care to go. And when I look back, I almost can't believe it. We're not the same people that we used to know. With all the years behind me spent pretending I didn't need someone like you around, it makes it even harder to imagine the life I'd be living if I hadn't found someone to hold me the way that you do, someone who needs me the way I need you, someone to show me a way that is true. someone to love me.
show? Kaya sabi sa'yo, guwapo ka, huwag ka maniniwala. Sabi ka, Nora Unoy. Ay! Yan po ang nagtatapos ng ating interview ngayong araw na ito. Maraming salamat po! Yay!